Pag-usapan natin ang isang opinyon patungkol dito sa usaping political dynasty. Disclaimer po lamang, ang opinyon sa programang ito ay pawang sa mga angkor lamang ng palatuntunang krusada at hindi sumasalamin sa posisyon ng istasyong DXCP. Layunin ng ating political education series na ito na makapaghatid ng makabuluhang kaalaman upang mapataas ang antas ng kamulatan ng mamamayan sa usaping empowerment at governance. Tampok sa ating political education series ang panawagan ng alyansa ng nagkakaisang mamamayan o ANIM na nananawagan sa COMELEC upang maidiskwalipika ang kandidatong nagmumula sa mga political dynasty. Ang alyansa ng nagkakaisang mamamayan o ANIM ay isang multisectoral coalition ng mga concerned Filipino citizens ay naghain ng petisyon sa Commission on Elections o COMELEC na naglalayong i-disqualify ang ilang kandidato kabilang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Mateo Manutok, Martin Romualdez, Cynthia Villar, Peter Cua at iba pang katulad ng mga kandidatong kumakatawan sa dinastiya. Ang petisyon na inihain ng abogadong si Alex Lacson ay binibigyang diin ang Rule 25 Section 1 ng COMELEC Resolution 9523 na nagbibigay ng mga batayan para sa diskwalifikasyon sa batas o ng konstitusyon. Hinihiling ng mga petitioners ang diskwalifikasyon ng mga kandidato batay sa Article 10, Section 8 ng Local Government Code, kaugnay ng Article 2, Section 26 ng Philippine Constitution. Kabilang sa mga nagpetisyon sina Bishop Gerardo Alminasa, Bishop Jose Vagaporo, Police Major General Wilfredo Franco, retired Police Brigadier General Noel de los Reyes, Police Major General Rinaldo Reyes, retired, Colonel Guillermo Conanan, retired, Captain Roberto Yap, retired, at Loisito Redoble. Ang petisyon ay nagpapakita ng mga sumusunod na katotohanan tungkol sa mga political dynasties. Una, kontrolado ng pamilya Duterte ang mayoralty ng Davao City sa loob ng 33 out of 37 years. Sila ay nananatili ng tuloy-tuloy na pamamahala sa Davao City sa loob ng 23 years mula pa noong 2001. Pangalawa, ang pamilyang Marcos Manutok ay humawak sa pagkagobernador ng Ilocos Norte mula 1971. Napanatili nito ang patuloy na kontrol sa loob ng 26 na taon mula noong 1993, simula sa pagkahalal ni Ferdinand Marcos Jr. bilang gobernador. Pangatlo, ang pamilya Romualdez ay humawak ng posisyon ng unang kinatawan ng distrito ng Leyte mula noong 1995, simula kay Imelda Marcos. Si Martin Romualdez at ang kanyang asawa ay patuloy na nasa posisyon sa loob ng 17 taon mula noong 2007.
Ang pang-apat, ang pamilya Villar ay patuloy na kinokontrol ang posisyon ng kinatawan ng distrito ng Las Piñas sa loob ng 26 na taon mula noong 1998. Kasalukuyan na sasaksihan ang pagpapalit-palit ng posisyon sa pagitan ng mag-ina. Ang pwesto sa Senado ni Cynthia Villar sa kasalukuyan ay ipinapasa sa anak na babae na si Camille, habang si Cynthia ay tatakbo sa pwestong Kongreso. Si Cynthia ay tatakbo sa pwesto sa Kongreso ni Camille. Panglima, sa pamilya Cua, si Peter Cua ay nagsisilbing incumbent vice governor ng Catanduanes, habang ang kanyang kapatid na si Joseph Cua ay nagsisilbing incumbent governor naman. Mga termino ni Joseph Cua bilang gobernador mula 2007 hanggang 2013 at bumalik noong 2016 hanggang 2025. Si Peter ay naghahangad ngayon na papalit na maging gobernador. Ang petisyon ay nangangatwiran na ang mga bumubuo ang mga framers ng 1987 Constitution sa pagpapatibay ng Article 10, Section 8 ay tahasang nilalayon na pigilan ang mga nanunungkulan na lokal na opisyal mula sa paglipat-lipat ng kanilang mga posisyon sa mga malapit na miyembro ng pamilya, asawa, anak, magulang o kapatid. Bilang ebidensya nito ay ang deliberasyon ng Constitutional Commission noong kanilang pinag-usapan ang tungkol sa provision ng political dynasty o anti-political dynasty provision. Ang petisyon ng 6 ay kumakatawan sa isang malaking hamon sa mga pampamilyang political dynasties sa Pilipinas at maaaring maging instrumento upang maipatupad ang pagbabawal ng mga political dynasties ayon sa konstitusyon. Ang Article 11, Section 26 ng Konstitusyon ng 1987 ay nagtatatag ng pambansang patakaran na ginagarantiyahan ng Estado ang pantay na pag-akses sa mga pagkakataon at oportunidad para sa serbisyo publiko at ipagbawal ang mga political dynasties ayon sa itinakda ng batas. Ang patakarang ito laban sa mga political dynasties ay pinalalakas ng Article 6, Section 4 at 7 na nagtatadhana na walang senador ang dapat maglingkod ng higit sa 2 magkasunod na termino at walang miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ang dapat maglingkod ng higit sa 3 magkakasunod na termino ayon sa pagkakabanggit. Ang Korte Suprema ay paulit-ulit na binigyang diin ang layunin at mga limitasyon sa term limits sa Talaga versus Comelec
GR 196804 2012, ipinaliwanag ng Korte na ang layunin ng two-term limit rule ay upang maiwasan ang kasamaan ng isang tao na nag-ipon ng labis na kapangyarihan sa isang particular na jurisdiksyon o ng teritoryo bilang resulta ng isang matagal na pananatili sa iisang posisyon o opisina. Ang prinsipyong ito ay higit na binibigyang diin sa Aldo Bino Jr. versus Commission on Elections GR 184836 2009, kung saan sinabi ng Korte ang tagapagbalangkas ng konstitusyon ay partikular na nagsama ng exception sa kalayaan ng mga tao na pumili ng mga mamamahala upang maiwasan ang kasamaan ng nag-iisang tao na nag-iipon ng labis na kapangyarihan sa isang partikular na jurisdiksyon ng teritoryo bilang resulta ng matagal na pananatili sa parihong opisina. Para payagan ang petitioner na makipag-agawan para sa posisyon, ang magkakasunod na termino ay malinaw na matatalo ang mismong layunin ng mga framers ng konstitusyon nang isinulat nila ang pagbabawal na ito. Kamakailan lamang sa Cabigaw versus Comelec GR 247806 2021, Justice Marvic Leonen kaniyang sinabi na malinaw ang pagbabawal at limitasyon sa termino ay tumutukoy sa magkakasunod na termino. Ang paggamit ng salitang magkakasunod ay nagpapahiwatig na ang limitasyon sa termino at pagbabawal ay nalalapat lamang sa muling halalan para sa isang kasunod na termino. Ano ang malinaw na ipinagbabawal ng konstitusyon? Ang muling halalan para sa higit sa 2 o 3 magkakasunod na termino ng mga senador at miyembro ng Kongreso. Sa kabila ng mga limitasyon sa termino ng konstitusyon, na iiwasan o napapaikutan ng mga politiko ang diwa ng batas sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga dinastiya sa loob ng kanilang mga pamilya. Naglikha ito ng pangunahing tanong na ayon ba ang kasanayang ito sa balangkas ng konstitusyon o nilalabag ba nito ang mga pinagbabatayan ng prinsipyo ng konstitusyon? Susunod na si Don Gonzales para sa 2nd yugto ng ating programang Cruzada.